Go. Magandang araw sa inyong lahat. Mukhang uhaw na uhaw kayo ah. Kayo ba'y uhaw na para sa ating chika minute sa ngayong araw? Handa na ba kayo sa kwentong i-chika natin ngayon? Kung ganun man ay ihanda nyo na ang inyong mga inumin at makinig sa aming Chika Minute, kwento ng araw. 1,001 Gabi. Nobela mula sa Saudi Arabia. Isang babaeng mangangalakal ang nakipag-isang dibdib sa lalaking mahilig maglakbay sa buong mundo. Malimit siyang iniiwan ng matagal na kanyang asawa dahil sa katagalan ng di pag-uwi ng lalaki, nakadama siya ng kalungkutan at pagkapagod. Umibig siya sa isang lalaking mas bata sa kanya. Isang araw, isang lalaki ang nagsampa ng reklamo laban sa lalaking kanyang inibig at ipinakulong siya. Nang malaman ng babae ang tungkol dito, agad siyang nagpihis ng pinakamaganda niyang damit at pumunta sa hepe ng pulisya. Bumati siya at sinabing, "Kapatid ko ang lalaking ipinakulong ninyo. Inaway nang hindi namin nakikilala. Subalit, nagsinungaling ang lalaking tumastigo laban sa kanya. Nagkakamali kayo sa pagkabilanggo sa kanya. Wala na akong kasama at wala nang susuporta sa akin. Kaya maawa na kayo. Pakawalan niyo siya." Pakawalan niyo siya. nang marinig ng pulis ang kanyang pagmamakaawa at makita ang kanyang ayos, umibig ito sa kanya. Sinabi nito, Pumunta ka sa aking tahanan hanggang sa mailabas ko ang iyong kapatid. Hindi ko siya pakakawalan maliban kung sasama ka sa akin at payagan mo akong gawin ang gusto kong gawin. sabi ng pulis. Sumagot siya, Ikaw na lamang ang pumunta sa aking tahanan kahit maghapon at magdamag kung talagang kinakailangan. sabi ng babae. Saan ang inyong tahanan? Tanong nito at itinuro ng babae ang bahay at nagbigay ng oras para sa pagpunta. Humingi rin siya ng tulong sa kadi. Diyos ko, Kadi. ano ba yun? Sagot nito at siya'y nagpatuloy. Pag-aralan mo ang kaso ko at gagantimpalaan ka ng Diyos. Sinabi nito. Sino ang may kagagawa nito? Sumagot siya. Mayroon akong kapatid, kaisa-isa akong kapatid, na parito ako dahil sa kanya, sapagkat ikinulong siya ng pulis at ipinaratang isang kriminal, nagsinungaling laban sa kanya at sinabing ito'y masamang tao. Kaya nakikiusap ako, tulungan niya siya. Nang sulyapan ito ng kadi, umibig din ito sa kanya. Pumunta ka sa aking tahanan para makasama ko at sasabihin ko sa pulis na palayain ang iyong kapatid. Kapag nalaman ko kung magkano ang kabayaran para sa kanyang kalayahan, babayaran ko ng sarili kong pera upang ako'y paligaya mo, sapagkat napakalambing ng iyong tingin. At sinabi niya, Kung magiging mabait ka sa akin, sumagot ang kadi. Kung hindi ka papayag, makaaalis ka na at huwag mo akong sisisihin. Muli siyang sumagot. kung talagang iyan ang gusto mo, mas maganda at pribado sa aking tahanan kaysa sa inyo na maraming katulo ang makakaistorbo sa atin. Saka, isa pa, hindi naman ako masamang babae, subalit kailangan ko lang itong gawin. Saan ang iyong tahanan? Tanong ng kadi. At sumagot siya, sa ganitong lugar. Sinabi niya ang takdang araw at oras ng kanyang pagpunta. Pumunta rin siya at humingi ng tulong sa vizier na palayain ang kanyang kapatid sapagkat lubha niya itong kinakailangan. Subalit, may ibinigay rin itong kondisyon. Payagan mo akong gawin ang gusto kong gawin sa iyo at palalayain ko ang iyong kapatid. Sumagot siya, Kung talagang gusto mo, doon na lamang sa aming tahanan, tayo lang doon, hindi naman kalayuan ang aking bahay, para maayos ko naman ang aking sarili. Saan ang bahay mo? tanong nito at nagtakda ang babae ng oras at ayaw na gaya ng dalawang nauna. Mula rito ay pumunta siya sa hari. Isinalaysay rin niya ang pangyayari at humingi rin siya ng tulong upang mapakawalan ng kanyang sinasabing kapatid. Sino ang nagpakalusya niya? Tanong nito. Ang hepe ng pulisya.
Nang marinig ng hari ang nakahahapag na salaysay sa pagkakakulong ng kapatid, bumukal siya sa puso nito ang awa at pagmamahal. Sinabi nito na sumama sa kanyang tinutuluyan upang matulungan siyang palayain ng kapatid. Subalit, kanyang sinabi, O mahal na hari, mandali lang para sa iyo ang lahat. Wala akong magagawa kapag iyong ginusto. Subalit, malaking karamalan kung pupunta ka sa aking tahanan. Siya'y pumayag. Sinabi ng babae ang lugar at oras ng kanilang pagtatagpo na gaya ng oras sa sinabi niya sa unang tatlong lalaki. Umalis siya pagkatapos at humanap ng isang karpentero at nagpagawa ng isang cabinet. Ipagawa mo ako ng isang cabinet na may 4 na compartment. Magkakapatong, may pinto ang bawat isa at masasaraduhan. Palalaman ko lang kung magkano at babayaran ko. Sumagot ang karpentero. 4 ang dinaryo ang halaga nito. Subalit, hindi ko na ito pamabayaran kung papayagan mo ako sa aking kahilingan. Kung kinakailangan, Sagot ng babae. papayag ako subalit gawin mo ng 5 ang compartment na cabinet na ipinapapagawa ko sa iyo. At sinabi nito kung kailan ihahatid ang cabinet sa kanyang tahanan. Pagkatapos na magawa, inutusan niya ang karpentero na dalhin sa bahay ang cabinet. Ipinwesto niya ito sa sala. Pagkatapos, kumuha ng 4 na damit na may ibang-ibang kulay. Naganda na rin siya ng makakain, karne, inumin, prutas, mga bulaklak at mga pabango. Oops, teka lang. Ano ba yan? Nabitin kami sa kwento. Hindi pa nagtatapos ang kwento dyan. Wait, bakit nga ba cabinet? Bakit nga ba? Mga pabango. Dumating ang araw na ibinigay niya sa lahat ng hiningan niya ng tulong. Isinuot niya ang kanyang pinakamahal na damit. Naglagay ng mga adorno sa sarili, nagpabango at nilagyan ng mamahaling carpet at naghintay sa kahit sino ang maunang dumating. Si Cady ang unang dumating. Nang makita niya ito, tumayo siya at tumalik sa paanan ni Cady. Hawak ang kamay, iniyaya niya itong maupo sa carpet. Nang sisimulan nito ang kanyang pakay, sinabi ng babae na alisin niya muna ang kanyang kasuotan, ang kanyang turban. At ipinasuot ang dilaw na roba at bonnet habang inihahanda niya ang makakain at maiinom. Pagkatapos, sinabi niya pwede niya nang gawin ang nais niya sa kanya. Habang isinusuot ng Cady ang roba at bonnet, may kumatok sa pinto. Sino ang kumakatok? Tanong ng Cady. Ang aking asawa. Ang kanyang tugon. Ano ang aking gagawin? Saan ako pupunta? Tanong ni Cady. Huwag kang matakot. Itatago kita sa cabinet na ito. Kaya't ipinasok niya ito sa pinakaibabang compartment at isinara ang pinto. Punta siya sa pintuan at tiningnan kung sino ang kumakatok. Ang hepe ng pulisya. Pinatuloy niya ito agad. Ariin mong iyo ang lugar na ito at ako'y iyong alipin. Buong araw sa aking takayat, alisin mo na ang iyong suot at ipalit mo ang pulang roba na ito. Subalit, bago nito magawa ang kanyang pakay, sinabi nito. Ako'y iyong iyo at walang iistorbo sa atin. Kung mabait kang talaga, gumawa ka muna ng kautusan na nagpapalaya sa aking kapatid para naman mapanatag ang aking kalooban. Masusunod, sabi ng hepe. At gumawa na nga ng kautusan ang pulis na nakasaad ang agarang pagpapalaya sa kanyang kapatid. Nang sisimulan na niya ang kanyang pakay, biglang may kumatok sa pinto. Sino iyon? Tanong ng pulis. Ang aking asawa. Sagot ng babae. Ano ang gagawin ko? Ang muling tanong ng hepe. At ipinasok niya ito sa pangalawang compartment sa ilalim at sinahan ang pinto. Samantala, ang nangyayari ay naririnig lamang ng Cady na nasa loob ng isang compartment na cabinet. Pumunta uli ang babae sa pintuan upang muling tignan kung sino ang kumakatok. Si Vizier. Sinabihan din niya ito na tanggalin ang mabigat na damit at turban at magsuot ng mas magaan. Isinuot niya ang bughaw na damit at ang kanyang pulang bonnet at pati na rin ang kanyang robang gagamitin upang maginawa sa pagtulog. Nagsimula na ang pakay ni Vizier nang biglang may kumatok. Tinanong din niya kung sino ito at sinabi ng babae na ito ang kanyang asawa. Nilito ang lalaki at nagtanong kung ano ang kanyang dapat gawin, kaya't sinabi sa kanyang magtago sa loob ng cabinet sa ikatlong compartment. Tulad ng nauna, isinara rin niya ang pinto ng cabinet.
Pumunta siya sa pinto at pinagbuksan ang kumakatok. Ito ay ang hari. Pagkatapos na iminungkahi nito ang pagpapalit ng damit, maya-maya pa nagkakapalagay ang loob na sila. Sinimulang gawin ng hari ang kanyang ninanais. Nakiusap ang babae na tumigil muna at nangakong paliligayahin niya ito sa silid pagkatapos ng kanyang sasabihin. Sinabihan din niya ito na tanggalin ang mabigat na damit at turban at magsuot ng mas magaan. Mahal ang kanyang damit. Nagkakahalaga ito ng 1,000 denaryo. Nang alisin niya ito, ipinalit ang roba na nagkakahalaga ng 10 denaryo lamang. Ang lahat ng kanilang pinag-uusapan ay naririnig lamang ng 3 lalaking nakatago sa 3 compartment na cabinet. Subalit, hindi sila makapagsalita. Nang simulan ng hari ang kanyang nais sa babae, may ipinakausap ang babae. Habang sila nag-uusap, may kumatok muli sa pintuan. Tinanong nito kung sino ang kumakatok. Muli niyang sinabi na ito ang kanyang asawa. Sinabi nito na paaalisin ang asawa o siya, ang hari, ang magpapaalis dito. Subalit, sinabi niya na maging matyaga, kaya't pinapasok niya ito sa pang-4 na compartment na cabinet at isinara ang pinto. Lumabas siya upang patuloyin ang kumakatok. Ito ang karpentero. Tinanong ng babae. Anong klaseng cabinet ba itong ginawa mo? Bakit? Anong masama sa ginawa ko? Sumagot siya. Masyadong makipot ang ibabaw ng apartment. Hindi. Anong hindi? Subukan mo ang pumasok at hindi ka kakasya riyan. Pumasok nga ang karpentero sa ikalimang compartment at siniraduhan ito ng babae. Agad niyang dinala ang sulat sa hepe ng pulisya. Agad namang pinalaya ang kanyang mga ngipig. Hindi nila malaman ang kanilang gagawin. Napagpasyahan na lang nila na mapagkalayo-layo at lumipat ng syudad sapagkat hindi na sila makapanatili sa lugar na iyon. Gumayak sila at tumakas sakay ng isang kamilyo. Samantala, nananatili ang 5 lalaking nakakulong sa compartment ng cabinet sa loob ng 3 araw nang walang pagkain at tubig. Hindi nakatiis ang karpentero. Kinatok niya ang compartment ng hari. Kinatok naman ng hari ang compartment ni Vizier. Kinatok naman ni Vizier ang compartment ng pulis at ng pulis sa compartment ni Kati. Sumigaw ang Kati na nagsasabing bakit ba sila nagsasakitan kayong lahat naman sila ay nakukulong. Nagkarinigan silang 5 na pagtanto nila na sila ay kaisahan ng babae at habang sila ay nagkukuwentuhan ng mga pangyayari, nagtataka ang kanilang mga kapitbahay sapagkat may ingay. Wala naman silang makitang tao sa loob. Kaya't napagpasyahan nilang wasakin ang pinto at pasukin pa. Nakita nila ang cabinet na yari sa kahoy. Nakarinig sila na nagsasalita kaya tinanong nila kung may chili sa loob nito. Sinabi ng isa na sunugin ang cabinet. Sumigaw ang kadi na huwag silang sunugin. Nagkumari siyang genie. Nagsalita ng mensahe galing sa Quran. Pinalapit nito ang mga tao sa cabinet. Lumapit sila sa cabinet at nagsimulang magsalaysay ang mga nakakulong. Tinanong nila kung sinong may kagagawa ng lahat ng ito. Ikunento nila lahat-lahat ng nangyari. Na makita nila ang kanilang mga itsura at pananamit, nagtawanan na lamang sila. Lumabas sila ng bahay at tinakpan ang kanilang mga muka upang di makakilala at makaiwas sa chismis ng mga kapitbahay. At dyan nagtatapos ang kwento. Ano kaya sa tingin nyo ang iniisip ng babae nung ginawa niya yon? Well, wag mag-alala mga ka-viewers dahil andun si Ella sa Saudi Arabia para personalan na tanungin ang babae. Back to you, Ella. Go. Salamat sa inyo dyan, mga kababayan kong Pilipino. Ngayon ay kasama ko ngayon ang inaabangan ninyo. Pwede ka bang magpakilala sa ating ka-viewers? For privacy purposes, tawagin niyo na lang ako babae sa kwento. Sige, so may katanungan ako para sa iyo. Ano nga ba talaga ang naisip mo at kung bakit mo yun nagawa? Ang iniisip ko sa panahong iyon ay para mailigtas ang aking kapatid. Wait lang, kapatid nga ba talaga? Sa totoo lang, kasintahan ko talaga siya. Talaga ba? Maraming salamat sa pagsagot nun. Balik sa inyo dyan. Nagustuhan niyo po ba yung kwento? Natuwa ko sa kwento, mga tao sa kabinet. Ang galing! Thank you Maraming very much. salamat. Next year naman po tayo. Hello po, nagustuhan niyo po ba yung kwento? Napakaganda ng kwento. Napaisip ako na bumili ng malaking kabinet. Ay wow! Salamat po sa Maraming pagtatanong. salamat. Go. Mukhang nagustuhan nga ng ating mga viewers. Tama, hindi ako makapaghintay sa susunod nating kwento.
Yun ang aming Chika Minute kwento ngayong araw. Nag-uulat kami ng live. Ito ang inyong balitang pampapalipas araw tungkol sa 1,001 gabi. Magandang araw, Pilipinas!